Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about relationship dynamics. Bakit um, lahat ng strategy ay papunta lang din sa SEX. So, yung long-term security survival is hindi na gaano mahalaga ngayon yan kasi nagtatrabaho na yung babae at lalaki. So, sure, meron pa rin mga babae na nangangailangan ng companionship. Kasi nga, kahit na hindi na sila mag-anak, actually dumadami na ang babae na new generation na ayaw na mag-anak. Kasi nga, mahal na yung mga bilihin. Tsaka, ubos sa oras. So, parang nagigising na rin yung mga babae na ayaw nila mag-anak. So, parang nangyayari talaga ng is sexual liberation lang talaga na yung babae ay mamimili na lang talaga nung mga lalaki na attracted talaga sila. Yung traditional role, gender is wala na, hindi na gaano yun. Meron pa rin yan sa 80% yung mga nasa LTR ngayon, yung mga pangmatagalan. Kasi nga, iba-iba purpose ng babae niyan. Di ba long-term relationship nga, companionship, may kasama lang, tapos para may tutulong sa kanila, pagtanda nila, or magkaanak, ganyan. Pero, ganun pa nga, di ba, majority rin naman ng tao nag stick sa lane. Kagaya ng mga pogi. Di ba yung mga pogi, parang nakikipag-ons lang. Short term lang talaga, hindi sila nakikipag long term relationship. Kasi wala naman talagang benefit. So, ginagamit lang sila ng babae for sexual pleasure. Which is sila talaga yung ideally na select yung pinipili. Tapos, yung mga, kaya nga pahirapan, di ba? From 18 to 25 years old na mga babae is talagang pahirapan makakuha ng prime age kasi nga gusto lang talaga nila yung may upper hand sa looks. Hindi naman necessarily na chad ka, pero may upper hand ka talaga dapat sa looks. Either heteronormy ka or average looking na namag mo yung mga ibang lalaki na nasa specific na lugar. Pero ngayon kasi social media age is global na yan. So hindi na rin nagwo-work yung mugging na sa specific place. Pero na lang kung sa bagay may proximity rin naman kasi yung ibang malalayo, tinatamad na sila mag-travel, di ba? Kasi mahal pa masahe, ganyan. Tapos nauuso na rin yung mga date pro, ganyan. Eh mostly naman ng mga nagde-date pro, mga umahanap din yun ng suitable partner eh. Usually mga 25 pataas na rin yung iba ng mga naghahanap ng suitable partner. Willing nga sila makipag-ons eh, tsaka FWB. Ganun na talaga ka sexually liberated na ngayon. Since nandun na sila sa edad na yun, is yan ay epiphany phase. Di ba sinabi ko na nga yan, 26 above is epiphany phase na yan ng babae. Ni-extend lang nila sa mga technology ngayon, yung mga healthy food, yung mga exercise, tsaka kung ano-ano pang pag-prolong ng fertility time period. Pero biology is biology talaga. May study yun yan na 90% ng egg cells ng babae ang mamamatay pagka nag-reach na siya sa 30 years old. Tsaka yung pagpili ng babae sa mga lalaki na makakapartner nila or magpapaanak sa kanila is nakabase yan sa menstrual fertility time period ng babae. 18 to 25, mataas ang hormone yan. Kahit isang hit pa lang dyan, actually, pwede mo na mabuntis yan. Kasi nga, yan talaga yung suitable na prime age sa both gender to para mag-anak talaga. So, naghahanap yung mga babae dyan sa age bracket niyan na talagang yung may mga superior genetic. Mapapansin mo sa mga high school, college, yung mga jock lang talaga yung mga nagkakaroon ng mga
boyfriend or kahit yung ibang mga average looking, basta merong niche, ibig sabihin gumagawa ng artificial value. Pero yung ibang yung ibang, di ba nga sa mga high school pangkat-pangkat yan, eh yung mga jock na puro papogi lang gagawin yan. Yung iba na mga average looking gagawa ng niche na na magaling kumanta, basta kung ano-ano, TikToker. Eh ngayon sa high school, college, may TikToker na yung mga ganyan. So gagawa ng niche yan, tas pangkat-pangkat, tapos mga interest, ganyan. So makakapuslit yung mga average looking na just beefers ng high school tsaka college dahil dyan sa artificial value. Pero yung mga pogi is mag-exist lang talaga sila. Ganon ka-easy. Kasi yung mga select na lalaki is ang basehan dito yung daming nagkakagusto. Yung dami. Wala akong pakialam kesyo pangit pa yan or kung ano. Basta yung dami nagkagusto. Yun talagang basehan nun sa pagiging select. Kasi nga, pinili ka talaga ng majority ng babae. Ibig sabihin, may superior genetic ka or pogi ka talaga. Hindi naman coincident na may magkakagusto sa'yo left and right, di ba? Dahil lang sa artificial value. Dahil at that time, wala naman mostly pera yung mga lalaki dyan eh. Same lang din ng katayuan sila lahat eh. Even playing field lang. So talagang, pag even yung playing field, walang fame, walang mga maxing-maxing na kung ano-ano na yan. Eh lahat ng forma ng mga ganyang age bracket, pare-pareho lang din eh. So, napipili lang talaga is yung looks lang talaga. Kaya nga yan yung sinasabi natin na genuine attraction dun sa age bracket na yan eh. Tsaka pag nakuha mo yung babae ng past 25 na is iba na yung priority niyan. Sincere din naman sila tsaka genuine din yung desire nila. Pero yung genuine desire nila is hindi na dun talaga sa attraction talaga ng physical as in sa'yo. Sana pro-provide mo na. So usually mga pang long term, mga dyan na magkakaroon ng mga girlfriend yung mga lalaki na average looking na may trabaho. Kaya napapansin mo sa mga singles meet up tsaka sa mga dating site, sinasabi nila standard nila basta daw may trabaho. Kasi yun na yung mahalaga talaga eh. Eh yung kabataan sila, wala namang artificial value, 'di ba? Yun na yung pag ons pa sila FWB, 'di ba? Na kasi yun nga yun talagang totoong na sexual attraction na eh biruin mo kung malaman mo tong impormasyon na to sa 20% napakadali lang ng sex, 'di ba? Kasi nga dinidesire sila ng karamihang babae. 'Di ba sabi ko nga ang basehan yung dami. Kesyo pangit pa yan, nerdy pa yung babae. The fact na maraming nagkagusto dun sa lalaki na yun is talagang select na select talaga siya. Biruin mo, pag nalaman mo yung impormasyon na ganun, 20% pang short term, yung mga may tsura. Tapos dyan lang sa bracket na yan, 18 to 25. Tapos past 25, pang long term na. Kasi nga, pag hindi nila natali yung pogi, syempre realistic din naman sila. Gaano ba ka-common yung pogi? Di ba 20% lang sa lipunan yan. 10% lang yung pogi talaga. Tas 10% yung high tier normie pa. Tapos the rest is 80% yung pang long term na. Kaya yung mga pamilyado tsaka mga nasa long-term relationship is talagang kung makikita mo yung face talaga nila is magka-looks match din talaga sila. Tsaka minsan pa nga below pa nga yung lalaki na may narinig ko na rin yan kay Rom Wills eh na kasi parang binibinge watch ko tong mga palabas ni ang audio podcast ni Rom Wills. Kasi mga 7 years ago na to mga information na to eh. So, yun nga, na yung mga pang long term talaga is yun nga, yung mga 80% na mga lalaki ang desirable and attractive.
Kasi sila talaga yung stay tsaka makikipag long term dahil nga wala naman silang multiple option. Kasi yun yung logic nun eh. Kung marami ka kasing option is hindi ka magsisettle. Parang sila Leo, George Clooney. Basta yung mga matatanda, Connery, Sean Connery. Yung mga mm, may upper hand talaga sa looks tsaka superior genetic is talagang hindi talaga sila nagsisettle kasi marami silang ini-spin na plates. Pero bihira lang yun. Di naman din marami may spin ng plates ng pogi. Mga 3 lang din yan, 4, ganyan. Parang bihira ko lang marinig yung 6 eh. Tsaka mahirap gawin yun dahil may consistent na message yan eh. Hindi mo naman, iba-iba naman yung babae na personality nila. So, parang yun nga, it boils down lang din talaga sa SEX. Kaya nga sabi ni Rolo Tomasi, pagka hindi pinag-antay ka ng babae or um, dun sa 3 strikes rule nga, 'di ba? Dapat ibigay na niya sa yun na para dun mo masigurado yung attraction niya. Pero sinabi ko nga sa inyo na pahirapan yung 18 to 25 years old na ibigay nila yung SEX. Pero marami na rin nagpo-pro ngayon eh kasi practical na rin din sila. Kaya minsan tsaka pag nag 25 above na yung babae, kuwari, pasok naman sa looks threshold niya yung lalaki, bibigay na rin naman niya yung SEX parang yung FWB ko kasi 27 na siya nun eh. Tapos, hindi naman niya ako pinahirapan din. Kaso nga lang, may bullshit mind games. Kasi nga, nag spin siya ng plates ng may iba pang ine-entertain. Sinabi ko na rin sa inyo yan na babae na nag spin ng plates ngayon. Lalo na yung mga papunta na sa Epiphany Pace kasi nga, gulong-gulo na sila, di ba? Dahil nga, napaglipasan na sila ng oras. So talagang magpapakabait na rin talaga sila. Tsaka magiging submissive dun sa lalaki na matripan nila. Basta mabait. Na-attract sila sa mga ganun, yung mga mababait na. Tapos sabay yung sincere tsaka yung talagang responsible na lalaki na may kitaan na pang long term. Kasi yung mga pogi, hindi naman gagawin yan dahil yun nga, maraming options tsaka ini-spin na plates. So talagang hanggat maaari, i-extend nila ng i-extend. Eh yun nga yung ginagawa ng feminism, 'di ba? I-sexually liberate na yung babae na talagang ganun na mamili lang talaga sila doon sa dinidesire nila tsaka makapag one night stand tsaka makapag FWB sa talagang dinidesire nila. Kasi parang yun talaga yung main goal ng feminism. Hindi naman talaga i-detract na maging masculine yung babae. Which is may part na rin noon kasi nga para wag sila umasa. Parang nagiging masculine na yung babae, di ba? Parang siya na rin yung Chad nag-i-spin ng plates. Pero ang tawag dun is sexual liberation lang din talaga kasi nga yan din talaga nature ng tao. Kesyo lalaki pa yan o babae is talagang promiscuous. Di ako naniniwala na babae lang ang promiscuous. Lalaki nga rin eh. Hanggat maaari. Eh, onti lang naman yung lalaki na nakakapag-spin ng plates eh. Tsaka onti lang din yung mga lalaki na desirable talaga sa paningin ng majority ng babae. Which is, napaka-coincident naman nun, di ba? Kasi yung iba, mayayaman, tapos may status, may fame. Eh bakit di naman sila pinipili ng mga babae? Ibig sabihin yung majority na nagkakagusto. Sila Jeff Bezos, sila yung mga mayayaman, di ba? Di naman sila natitripan ng kasi nga hindi sila appealing sa mata ng babae. Kaya hindi na rin ako naniniwala ng mga game kung ano-ano pang kabulshitan hot and cold kasi nga
kung hindi ka talaga attracted sa mata ng babae, hindi mo napasa yung looks threshold niya, is talagang walang mangyayari dyan sa ano. Pero nagbabago yan ah. Um, Nagsisettle din talaga sila sa mga below sa kanila or pangit. Kasi nga, yan talaga yung pang long term. Pero hindi yan yung sexually na dinidesire nila na ano. Kasi nga, depende nga sa edad ng babae tsaka priority niya, katayuan niya, lalo na yung socio-economic. Eh, putya nga, yung prostitute nga, pwede mo nga palunok yung ano mo dun, moda dun eh. Pagawin mo nga lahat ng mga position, gagawin ng ano. Kasi may kapalit eh, brief false law yan eh. Nagiging submissive lang yung babae pag may kapalit na in return. Na ano, sa mga 80% na undesirable, long-term relationship, pagiging provider, tsaka companionship or pagiging silbidor. Kaya nga minsan parang napapaisip ako na ano, parang yung ginagawa ni Leonardo DiCaprio na below 25 lang. May alam siya na info talaga na ano, kung bakit gusto lang niya talaga yung mga below 25. Kasi nga, wala pa gaanong expectation. Although may factor na rin yung yaman niya. Kasi nga sabi ko nga, pag matanda ka na yung sugar daddy. Pero matanda ka na pogi, sugar daddy na tingin sa'yo nung babae. Pero ganun pa nga rin na yung band kasi ng ano, yung treatment ng babae na yun na below sa 25 pa is genuine talaga na ano. Yun yung napansin ko eh kasi nga 'di ba ako lang tumatanda. Naobserbahan ko to may nakadate ako 28 tapos 31. Parang magaspang na, parang hindi na cooperative na ano. Hindi kagaya ng mga bata na talagang cooperative sila kasi namomold mo pa sila eh. Parang may factor na rin yung inexperience nila pero yun nga, namomold mo pa kasi sila tsaka cooperative sila, malaki yung trust nila sa'yo kasi nga matanda ka na, may experience ka eh. So, yung trust nila sa'yo is full pa. Eh, pag kasing edad mo yan, tapos pareho na kayong 30, eh, syempre may experience na rin siya, di ba? So, isipin mo, hindi lang to yung sexual experience I mean, yung experience sa buhay din, yung mga pinagdaanan na sa trabaho, pakikisalamuhan ng tao. So, may factor na rin yun kaya parang mahirap pakisamahan yung matanda. Para sa point of view ko lang yun Pero tingin ko yun din yung ano ni Leo eh. Ang Leonardo DiCaprio kung bakit ganun yung pakay niya eh. Na below 25 lang talaga yung gusto niya. Oo, ang main purpose talaga nun is talagang yung youth, tsaka prime age ng babae, tsaka kung gusto ni Leo na magkaanak, is yung fertility time period. Which is yun talaga yung pinakaano. Pero may isang side pa pala siya na ano, yung cooperation. Cooperation tawag nun eh. Mas cooperative pa yung mga bata. Mga bata na ano. Hanggat meron kang ano, siguro, dahil nga sugar daddy ka na, siguro, kaya cooperative. Sa bagay, brief false law, di ba? Hindi naman makikipagrelasyon yung babae kung wala naman siya mabe-benefit sa'yo. Either genetically or long-term security, pang lifestyle. So, parang ganun din eh, na ano, kaya mas maganda, tama nga yung three strikes rule na gawin. Kasi nga dun mo malalaman yung, ano niya, attraction niya sa'yo kung talagang full ba talaga. Pero ganun pa nga rin, may pakay pa rin yun kaya nila binibigay din yun na mabilis. Kasi nga either long-term security. So sabihin na natin ganito, um, sa 18 to 25, di ba gusto lang pogi? Kaya pahirapan yan. Pahirapan nila ibigay yung SEX. Pera na lang talaga yun sa mga promiscuous na babae na gusto pumera. Kasi priority niya money. Kaya binibigay niya yun. So sabihin na natin pa sa 25 yung babae, kupas na.
meron pa ring binibigay nila yun ng ano, ng within three strikes rule. Pero iba yung desire niya. Gets mo? May gets mo yung desire niya. Oo nga, bibigay niya yung gusto mong mga kung ano-anong position dyan or kung something. Pero yung desire na ano is iba na yung pakay niya. Kasi nga past 25 na siya eh. Dahil long-term security na yung talagang pakay niya eh. Prostitute nga, naghahanap ng future prospect, di ba? Naghahanap ng pasok sa looks threshold, tsaka may hanap buhay. Biruin mo yung mga nakikipag-FWB. Kung FWB lang talaga habol mo, dapat sasabihin mo lang talaga yun, tsaka yung mga ons. Kasi nakikita ko sa site, pinopost nila malinis, may trabaho, tapos decent looking. So future beta box prospect pa rin yun. Kung iisipin mo. Kasi nga, past 25 na to mga ganito eh. Mga 27 na, 26. So, alam nila yan. Indirect yung paghahanap ng beta box provider. Kasi nga, sila yung pang long term. So, since nalaman ko tong info na to, parang ayoko na talaga makipag long term. Parang, parang lugi. Hindi mo siya nakuha nung prime. Yung gusto mo dahil hindi ka naman pogi. Tapos biglang nagkaroon ka bigla ng girlfriend or out of nowhere ng sabihin na natin 28 ka or 29, mga ganyan, or 30. Sabihin natin 30. So parang, syempre magdadalawang isip ka, di ba? All of a sudden, sabi dahil na-build mo raw sarili mo. Na-build mo yung sarili mo dahil marami kang pera, yun lang naman yun. Or sabihin natin kahit pangit ka, pero silbidor ka. Kasi promise, wala talagang game. Alam ng babae yan base sa itsura mo, tsaka the way ka magsalita, tsaka the way ka kumilos. Magaling sila magbasa eh. Alam na nila, basado na nila yung personality mo based on your looks lang talaga. Kaya pinaninindigan ko yan kasi alam na alam talaga nila yung pakinabang mo base sa itsura mo. Ginajudge ka na talaga nila. Para may blueprint na something sa mukha mo, tsaka yung the way ka manamit or ano. Kasi nga, yung pino-project mo ng outside is mahirap yan kasi may subconscious na program yan, which is dun sila magaling magbasa. Ibig sabihin kung ano yung nasa loob mo is napapakita siya sa palabas. So kung dahil emotional babae, ganun sila nung tsaka yung feelings nila naka-attach sa mga material things is talagang wala talagang mali sa pinili nila. Kung iisipin mo lang talaga, di ba sinasabi nila, mali kasi pinili mo, girl eh. Hindi, walang mali pinili kasi pasok yan sa standards ng babae, brief false law nga eh. Kaya nga, yung brief false law na yan talaga, dyan talaga umiikot lahat eh. Sabihin na natin yan yung pinakaunang hypergamy, which is pasok talaga lahat. Hindi magkakarelasyon kung hindi mo mamimit yung standards at standards ng babae. Tsaka yung conditions niya. Walang relasyon talaga mangyari. Kahit sabi mo pa na pogi ka eh. Kahit nga pogi ka eh. Oo, titingnan ka lang nila or ano. Pero hindi sila mag-approach. Ikaw pa rin talaga gagawa ng paraan. So, dun pa nga lang magkakaalaman na kung sino talaga yung namimili, di ba? Biruin mo, magko-compete lang kayo. Mga lalaki. Tapos, babae na namimili, siya pa may standard, siya condition. So, parang, pag nasa relasyon ka talaga, beta ka talaga. Pero, kahit naman yung mga pogi, yung iba, hindi rin maiiwasan eh, kapag relasyon din yung pogi, di ba? Kagaya ng mga artista, kasi, syempre, papangalagaan nila yung status nila, tsaka yung resources. Hindi naman basta-basta papatol yan ng nang wala rin, di ba? Matatalino rin yung mga yan. Mostly naman ng mga artista galing hirap din, di ba? Nabiyayaan lang sila ng genetic. Si Ding Dong Dantes, taga Mandaluyong yan. Miko Soto. Sino pa ba mga taga Mandaluyong? Yung asawa ni Billy Crawford. Colleen ba yan? Hindi, sino ba yan? Basta meron pang
Luis Manzano, ayun, yung asawa ni Luis Manzano, taga Mandaluyong yun. So, karamihan din mga artista galing din hirap eh. So, yun nga, mabalik tayo. Doon din talaga papunta eh, sa SEX lang din talaga lahat eh. Lahat ng strategy is mapupunta lang din doon. Biruin mo yung strategy ng babae. Yung pang SEX niya na desire talaga, yun talagang naglalasa. Yung sa kanya is pang pogi or 20%. Tapos yung transactional sex na dahil genuine din naman yun, wag nyo akong genuine din naman yung SEX na yun, pero may halo siya na talaga, tainted siya eh, tainted dahil long term na talaga yung wala namang masama yun kasi nga nandito, kaya nga tayo nabuhay dahil dyan sa long term na yan eh, na mangilan-ngilan lang talaga yung eh. Kasi sooner or later, yung 20% magsisettle at magsisettle din yan. In-extend lang talaga nila yung pag-i-spin ng plates. So, sooner or later, magiging beta rin naman sila. Pero na lang talaga kung hindi siya titira dun sa babae as in hindi niya makakasama. Which is wala namang papayag na ganun. Or meron din, parang yung kapitbahay ko, bumibisita lang din, tapos bibigay ng sustento. Parang ganun lang yung Kasi pagkasama mo mismo, may halong betification kasi mangyayari pagkasama mo sa bahay. So, paano? Yan lang. Peace.